Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa mga tatlong mga cryptocurrencies to buy. Ayan, yan ayon po yan sa Inside Bitcoin. Kaya yan, best crypto to buy now, March 3, XRP, Cronos at saka Cardano. Ayan, ayon po dito sa Inside Bitcoin ay narito raw po yung mga best or pinakamagandang cryptocurrency na magandang bilhin ngayong buwan po ng Marso. At kasama po rito sina XRP, Cronos at saka si Cardano. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, umpisahan po natin sa number 1. Ayan po ay walang iba kundi si XRP. XRP facilitates cross-border money transfers. Developers leverage XRP to craft solutions addressing inefficiencies such as remittance and asset tokenization. Kaya yan po si XRP. Ayan, ang pinaka-utility or gamit po ni XRP ay isang cross-border money transfer. Ayan, para ginagawa po niyang mas nagiging madali ang pag-send at saka pagre-receive ng pera. Ayan, kahit tayo ay nasa malalayong lugar. Kaya ayan po. At saka patuloy po silang ang kanilang mga developers ay patuloy po silang naghahanap ng mga paraan or solutions para mas ma-improve ito. Ayan, at mas mapadali ang ang mga pagta-transfer ng mga pera. Kaya yan po si XRP. Ang pangalawa naman po rito ay si Cardano. Ayan. Cardano is making waves as one of the blockchains to use as a proof-of-stake consensus mechanism successfully. Yan po yung maganda rito kay Cardano, yung kanyang proof-of-stake. Yan, staking. Pag sinabi po natin basta mayroon pong word na stake dito or staking, ay passive income po ito. Yan, yung ilalagay lamang po natin sa kanilang proof-of-stake, yung ating Cardano. Ay, ayan, kikita po tayo rito sa papagitan lamang ng pag-i-stake at passive income po yan. Meron tayong nakukuhang reward. Kaya yan po yung nagustuhan ko na rin dito kay Cardano. Maganda po yung kanyang proof of stake. This mechanisms consumes less energy compared to Bitcoin's proof of work algorithm. Ayan, totoo po yan. Kaya po yung mga karamihang mga cryptocurrencies katulad din po ni Ethereum ay nag-transition po sila sa pagiging proof of stake kasi hindi na po sila gumagamit ng mechanism or makina or equipments. Kasi si Bitcoin ay nananatiling proof of work po siya. Kung pag sinabi po nating proof of work ay gumagamit po yan ng mechanism or equipment at yan po yung tinatawag nilang mining equipment. Yan, at yan po ay nagkukonsume ng energy. Yan, kuryente. Malamang ay may ilan na po sa inyo rito ang sumubok na magmina ng Bitcoin. At yan, kung marami po kayong mga mining equipment ay pagsapit po ng pagbabayad ng bills ng kuryente ay ayan, napakalaki po siguro ng babayaran ninyo. Kaya ganyan po ang proof of work. Pero ang pag proof of stake ay ayan, mag-i-stake lamang po tayo ng ating mga tokens. Kaya kagaya dito kay Cardano ay stake lang natin yung ating ADA tokens dito. At yan, makakakuha rin tayo ng reward. Katulad din po ng pagmimina, yan yung mga nagmimina ay mayroon na rin silang nakukuhang reward. Sila po yung nakakatanggap ng mga transaction fee dito kay Bitcoin. At pagdating din po sa proof of stake ay ganun din po. Yan, pinaghahati-hatian lahat ng mga nag-i-stake dito yung reward na nakukuha dito sa blockchain ni Cardano. Kaya yan, hindi lamang po si Cardano, ganun din po si Ethereum at saka marami pang iba dyan. Moreover, Cardano emphasizes rigorous research for all its technological advancement. Kaya yan, yung kagandahan dito ay tuloy-tuloy pa rin daw po ang research team or developers ni Cardano. Ayan, sa paghahanap ng paraan para mas ma-improve yung technology ni Cardano. At ayan, pangatlo ay si Polkadot.
Polkadot has earned recognition as one of the top coins of the year. Ayan, pinangaralan daw po si Polkadot ngayong taong ito bilang isa sa mga top coins or nangungunang coins. Polkadot facilitates the seamless transfer of data and assets as a network of interoperable chains. These interconnected blockchains known as parachains form the backbone of the Polkadot network. Ayan, si Polkadot ay meron na po kasi siyang kakayahan na mag-transfer ng mga data at assets bilang isang network at network na tinatawag pong interoperable chains. Yan, meron po siyang interconnected na mga blockchains at ito po ay tinatawag na parachains at ito po yung parang pinaka-backbone or nagsisilbing pinaka-pundasyon ng network ni Polkadot. Its native token DOT is the primary means for executing transactions within the platform. Polkadot has maintained its strong performance despite the launch of new altcoins. Kaya yan, si Polkadot ay ang tinatawag po nila, ang native token po nila ay tinatawag nilang DOT. Ayan. Ito po yung ginagamit na native token nila para makapag-execute ng mga transactions dito sa kanyang platform. At ayan, si Polkadot ay nananatili pong maganda or malakas or matibay yung kanyang performance kahit na meron pong ibang mga nagsilabasang mga bagong mga altcoins dito na katulad niya or kakompetensya po niya. Ayan, number 4 naman ay itong si Bitcoin Minetrix or BTC MTX. Ayan, Bitcoin Minetrix aims to revolutionize Bitcoin mining by simplifying the process and reducing upfront costs. Kaya yan naman po yung gamit nitong si Bitcoin Minetrix. Yan, ginagawa po niyang mas simple ang proseso ng pagmimina dito kay Bitcoin. At syempre napapababa na rin po niya yung mga cost dito. The platform offers a unique proposition addressing common complexities associated with mining. Kaya yan na nga. Yung talagang pinaka feature po niya ay para mas magiging simple yung komplikadong paraan ng pagmimina. Its tokenized system provides advantages over traditional cloud mining services, promising increased decentralization and security. Kaya yan, yung kanyang tokenized system daw na ito ay ito yung parang mas nagpapaangat dito kumpara sa mga cloud mining services. At maliban po rito ay mas nagiging decentralized po siya at mas nagiging maganda yung kanyang security. Kaya yan, ang ganda po ng Bitcoin Minetrix na ito. At yung number 5 po natin at ang panghuli po natin dito ay si Cronos. Kobai Labs made strides with their forthcoming game powered by Unreal Engine, drawing interest from the gaming community. Ayan, itong si Cronos ay ito po ay may kaugnayan sa gaming community. Furthermore, Crow Skulls unveiled the Chimera project, indicating a broader scope in gaming protocols. Ayan. Ang Crow Skulls ay naglabas po sila ng announcement tungkol po sa kanilang project na tinatawag na Chimera project. Kaya nagbibigay po ito ng indikasyon na yan, meron pang mas malawak na sakop ang gaming protocols na ito. Moreover, the token's price surge indicates positive sentiment toward the Cronos project supported by its trading performance. Kaya yan, nagkaroon daw po ng pag-angat or paglago sa presyo nitong si Cronos na nagpapakita lamang po ng positive sentiment or magandang emosyon ng mga investors dahil sa Cronos project na ito. Ayan, at ito nga ay suportado ng kanyang ipinakitang performance dito sa mga nakaraang araw. Kaya yan po ulit ang ayon kay Inside Bitcoin na mga 5 na mga best cryptocurrencies daw na magandang bilhin ngayong buwan ng Marso. Yan po si Cronos. At ito naman po si Bitcoin Minetrix, Polkadot, si Cardano at syempre ang pinakauna ay si XRP.
At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.